ating bayan, pasulong na po. Bakit po? Kasi napaka-paigting ang ginagawang siguro warning o caution or public, ito ang sinasabi niya ng mga against scammers. Ano po? He's warning the public about scammers or online marketplaces, lalo na yung mga questionable offers. Nako, lalo ako nga every single day, iba ang natatanggap ko mga kung ano-anong napakagaganda, too good to be true sa telepono na sinasabi, ay nako, meron po kayong discount, nanalo po kayo ng ganito, puntahan niyo po si ganyan. Aba, unang-una, hindi naman ako nataya dun sa mga o-offer nila, paano naman ako mananalo, di po ba? So, kamakailan na interviewed na kapanayan po natin, actually the other day lang, ang Undersecretary, and he serves as Executive Director and Undersecretary of the Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ito po yung tinatawag na CICC. Siya po ay isang sangay ng pamahalaan under Department of Information and Communications Technology, si ANSA DICT. Ang duties po ng ating nakapanayam ay he's involved in investigating, coordinating, and educating the public about cybercrime and various types of online fraud. Siguro, pakinggan natin yung aking mga tinanong sa kanya kung paano niya nga mareresolba itong mga scammers na talaga namang walang pag-stop, talagang gustong mambiktima lagi. Siguro roll VTR. Should be able to hold transactions or to retrieve transactions. Are you talking about AFAFA sa BSP? Sa AFASA daw po, it's part of the AFASA law, so there are a lot of mechanisms under the AFASA law. It's the Anti-Financial Account Scam Act at the AFASA law. Kasama kayo doon, di ba? So we grab, yun nga yung suwati ko rin, part of ano team na nag-grab din mo ng AFASA law na yan. So, What does he say? so ang mga salient features ng AFASA law is, unang-una, the marketplaces have to be converted now by the DTI. So sila Shopee, sila Lazada, so may lookout siya. Pagdating mo sa banking sector, ang pinakamagandang development ng AFASA and the recent memorandum that we signed with the PSP is hindi na namin kailangan dumaan ng order for subpoenas. Meron na administrative subpoena si BSP Capo. So what that means, so pag ang law enforcement agencies o si CICC, BSP, meron kami fraudulent account na nangyari. Ito yung bank account number or ito yung GCash number. Akin yung details. Mas mabilis na ngayon, hindi na kami dadaan sa korte. What about the bank secrecy law? Hindi, ano yun eh. Part talaga ng uwinate ng AFASA yun. Kasi bank secrecy law tapos AFASA. So this one, the provisions of the bank secrecy law when it comes to disclosure. May about that limit? Hindi o, basta under investigation po. Yung mga investigator naman, yun yung mga, for example, CICC and the PNP. Since we hold the data, nagiging custodian kami naman yung may onus or yung may responsibility na hindi namin i-disclose yung kani-kanino yung data na nakuha namin from the DSP Capo. So, ibig sabihin, hindi ko namin pwede pangalan, it can only be used for the investigation purposes. Sa level lang yun. Sa level lang ko namin. So parang you're more than powerful than the BIR because BIR Si BSP ho, hindi mo kami BSP ho, BSP. because BIR cannot see their bank accounts but you if you Yeah. see you can check the Yeah, even the BIR can request the law enforcement agencies, so that's NBI, CICC, and the SEC. I think we are the three agencies that have that particular data sharing agreement with the BSP. What's your latest monitoring, mga number one scam, top 3 scams na yun? Nangyayari. Well, depende sa season. To be honest, lahat ng scam. May seasons na, like February ho, uso ang love scam. So, dami natin marunong pagkakababayan eh. Ayan, tuloy. Tapos so, love scam. Lonely. Yung mga nanalo, yung mga ano. kalimitan ng babae. Sir, ito ano yung reklamo mo kayo sa love scam. Tapos so, ano, Use word dyan. ano talaga Alright. Malinaw sa kanya na talagang tinututukan na nila yung mga scammers. In fact, nabanggit niya po pala dyan yung AFASA law.
Yan pinirmahan sa Republic Act number 12010. Ulitin ko lang, Republic Act number 12010. Ano po ibig sabihin ng AFASA? Aba, ito po yung Anti-Financial Account Scamming Act. Designed po yan to really combat itong modern mga technology-driven financial crimes. Ang dami po niyan. Lahat ng kaninang nabanggit ko nga ay pati ako na-scam na rin at maraming mga offers na kung ano-ano at nakikita nila yung bank account mo. Sila po pala ay may power to check kasi may bank secrecy law na tinatawag. Mismo ang BIR nga hindi kayang mabuksan ng mga bank accounts natin, pero itong si Yusek Boy Paraiso ng CICC, meron silang somehow allowed sila para makita talaga sino yung nakakagulat na merong malalaking account na bigla-bigla namang lumaki ang mga pera nila sa bangko. So again, marami pa ring fake at saka alam mo na AI generated na mga mag-o-offer sa'yo ng kung ano-ano. But we're so, he's so confident na he can do this to combat the rising surge of digital financial fraud. Ayan, especially ang phishing, meron pang tinatawag na money muling. Nako, hindi natin na itanong masyado ito, no? Pero nung makapanayam natin ng isa sa mga security officers ng Bank of the Philippine Islands, BPI, ay naka-zero in din sila at nakikipag-collaborate na sila dito kay Yusek Boy Paraiso. Pero ito, pag ang money muling, M-U-L-I-N-G to, no? It's taking over or opening or lending accounts to move illicit funds. So ikaw, halimbawa, Engineer Aldrin, meron kang ganitong kalaking amount, pwede palang maisalin o mailipat yan sa kung saan nung scammer. So ang tawag dyan, money muling. And meron pang ibang mga schemes. Ito namang social engineering schemes. Ang ginagamit nila dito mga AI generated nga para makagain sila ng access ng mga information. Nakakakaba na rin po, di po ba? Kasi kung may mga malalaki kayong deposit, mawala bigla, magulat ka. Taka muna, ito yung aking latest statement ganito kalaki, 500,000 ng pera ko, biglang, saan napadpad? Yung pala, yung mga panibagong mga schemes na ina-adapt ng ating scammers, yung money muling. At, syempre, yung AI and technology coverage, yan naman mga infrastructure of fraud na talagang by the day, yan talagang tinatrabaho nila, nakatuon ng pansin nila dyan, at nagiging very expert sila dyan. Kumbaga ikaw, ang trabaho mo, Engineer Kent, talagang mag-upload at ayusin ang aming mga raw materials dito para maipalabas namin. Yan expert ka na dyan. Ito namang mga AI, talagang araw-araw, wala silang sinasayang ng minuto o oras para talagang pag-aralang mabuti paano makascam. 'Di ba? Panghinayang lang na ang kanilang skills ay ginagamit nila sa hindi magandang pamamaraan dahil nambibiktima sila ng ating mga kababayan. So ito namang investigation powers, ang Bangko Sentral, authorized naman sila to investigate bank accounts at saka yung mga e-wallets, yung lalo na involved sa prohibited acts. Pero itong responsibility naman ng mga ibang financial institution, they must implement adequate risk and fraud management systems para maprotektahan naman po ang ating mga bank account. So meron po diyang malaking penalty. The law, under that law na aking nabanggit kanina, ang 12010, Republic Act 12010, it will impose severe, take note, severe penalties katulad na po ng long term. Matagalan. Hindi naman sinabing lifetime, pero long term. Di nasira na yung inyong kabuhayan pagka kayo po ay nakulong. Long term imprisonment. So, kung ako sa inyo, ay wag na natin ituloy yung mga balaking ganyan. At hindi naman po yan magpo-prosper. Maybe ngayon, sige, malaking amount ang inyong mga nakuha at na-scam, pero dadating naman ng mga oras at panahon, ito ay
mahuhuli. Kasi nga, nandyan na si Yusek Boy Paraiso para kayo ay imbestigahan at may mga intel reports na po sila eh. So, antabayanan nyo na kayo ng susunod na patatawag siguro at alam na nila. Meron na silang leads kung sino-sino itong mga scammers. At nakakainis po kasi di po ba pinaghirapan mong pera biglang nawala at kung saan mang bangko o saan mang pangalan ay nailipat kasi nga itong mga scammers magaling at pinag-aralan nila yung mga ganyang modus. So nakakataba lang ng puso nung siya ay makapanayam namin. He assured us na talagang paiigtingin nila ang siguro paghanap sa mga scammers sa buong Pilipinas po ito, no? Hindi lang pala sa buong Pilipinas, sa ibang bansa na mga Pinoy din ang kasali di umano. Or meron silang kakonnive, syempre po, ng mga conspirators nila ay nasa ibang bansa at tinuruan sila paano gawin ito. So ang tanong ko nga sa kanya, sana ay ang ating Bureau of Immigration ma-identify sino itong mga tiwali na ito at wag nang papasukin sa bansa. Kaya lang sabi niya, kahit hindi mo naman papasukin sa bansa, kaya nga technology, high-tech na tayo, they can communicate through internet, through digital. Nag-uusap din naman po sila. Kumbaga tayo, madali natin makausap ang ating mga kamag-anakan sa iba't ibang panig ng mundo, ganun din sila. So, ang pinananawagan na lang niya, pagka kayo po'y nahuli, walang palakasan dito. Kulong. Long term ang inyong imprisonment. At may malaking kasama na dyan yung fine na tinatawag, ano? Magbibigay ka ng na malaking halaga din. Maubos din yung mga pinaghirapan, mauubos din dahil ginamit mo sa kalokohan. O, illegal po yan, di po ba? So, balik dito naman tayo, we move on to illegal mining and quarrying crackdown. Itong isang sangay ng pamahalaan ng under ng Department of Justice, ang National Bureau of Investigation naman, NBI, ay mayroong mga operasyon na umpisahan na ang laban sa illegal mining. Ako, take note, napakadami rin pong illegal na mga gawain na ito, no? Illegal mining at illegal quarrying. Sana ay makasama na natin kung nandiyan na sa kabilang linya, Shanay, Ara, or patawagan mo na si Roy kaya para diretso na siyang kasi yung kanyang linya ay nawawala-wala din. Meron tayong number niya, Ara and Shanay, Roy Cabonegro, at pa-educate natin sa kanya ano ang quarrying at sino-sino itong mga matatawag nating nagsasagawa ng illegal na mining. At mukhang nandito na sa Cavite, Rizal, Bukidnon, ang dami na nila. Nakaikot na sila ng husto, no? So, ayaw natin madamay pa iba. Dapat lang ma-stop din nila. Itong taga National Bureau of Investigation, Attorney Matamis, ang kanyang pangalan, ang ganda eh. Attorney Matamis, hopefully can join us to give us update saan-saan na yung kanilang mga na-identify na nagka-quarrying illegally at hindi lang quarry nag-illegal mining na. So, yan yung mga operasyon na gusto natin maintindihan at si Attorney Marvin Matamis ang taga NBI in charge for mining. So, please try and call na Ara or si Shanay kasi yung recent operations ng NBI ENCD, ang resulta nito nagkaroon na yata ng mga arrests linked to illegal mineral extraction and quarrying operations, showing that these activities remain a major enforcement focus. So kayong mga nagsasagawa ng mga ganitong alam natin na kawawa ang ating forest, lalo na ang ating mga bundok ay nasisira nyo
at napakahirap kaya when you plant a tree, hindi naman ganun kasimple na bukas malaki na siya, di po ba? Only God can make a tree and only humans can plant it, pero ang tagal bago maging puno. And biglang alisin lang o masisira, maruruin ng mga illegal miners. So mali po yan, ang ating environment ay masisira. Hindi siya katanggap-tanggap. Red flag po yan. So itong environmental crime enforcement capacity, tatanungin ko sana, ano kaya yung pinakamalaking hamon sa pagpapatubad ng environmental laws sa ating bansa, Ito ba kulang sa enforcement capacity o coordination ng iba't ibang sangay ng pamahalaan, o kaya di umano may political pressure mula sa local interests. So we'll see kung ano nga ba ang pinagmumulan at nagtathrive yung ating illegal mining. Hopefully makontak, kasi meron pong talagang nagsumiti sa akin ng kanyang complaint, at yan naman ay dadalhin natin sa bagong kauupo, newly appointed na DENR Secretary. At ito po ay naging kaibigan natin dahil yung kanyang ama ay kasama namin sa isang grupo na tinatawag na Tuesday Club, si Sir LP Cuna. Ito namang kanyang anak ay tinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. as the new secretary, bagong kalihim ng DENR, si Mitch Cuna. At siguradong itong aking nababanggit ay kanyang titignan ng pansin dahil in-email na po yata sa kanya itong mga complaints na ito. At syempre, kauupo lang niya, agad-agad ay titignan niya na ito dahil ito rin naman yung mga dinatnan niya dahil taga dyan din po siya sa loob. Umaasa ang inyong lingkod, dahil nakasama na rin namin kayo in the past na bibigyan nyo ng pansin itong ating mga inihaing reklamo na apektado sila ng mining, illegally ng mining dyan sa Nueva Vizcaya. At since si Secretary Mitch Cuna ay taga-dyan din, he rose from the ranks, dati siyang EMB, Environmental Mining Board head, alam niya po ano ang mga kalokohan dyan ng mga illegal miners. Ang akin lang pong matatawag na pansin, tinatawagan natin ng pansin, na itong mga illegal miners ay siguro samot dalangin natin ay itigil nyo na po yan. Kasi tayo rin po ang maapektuhan, ang ating mga pamilya, ang ating kabuhayan, kasi illegal nga po hindi tayo makakahinga na maayos na, toxic na lahat. Dahil, pinagpuputol na or naruwin na po dahil sa inyong mga mina. Kayo lang ang naggana. Okay, babalikan natin lahat ng yan. Baka makapasok na ang ating program co-host na si Roy Cabonegro. But we have to pause for a quick break. The Philippine Standard Time is 3:25 in the afternoon. Si Miss Loli Acosta, Sulong! At yan ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si Rhea Bel Medina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Babalik mo muli ang ating programang Sulong na Bayan, at nasa kabilang linya na po ng komunikasyon ang ating program co-host, no less than Sir Roy Cabonegro, ang founder ng Kabalay Foundation. Hello, environmental advocate. Dahil ito na nga po yung ating pinag-usapan kanina before we pause for a break, ang illegal mining and quarrying crackdown. Hello, bumati ka muna, kasamang Roy. Yes, hello. Shasney, Ara, nang wala. Nakita ko na siya sa video, Okay, balikan natin or
pwedeng tawagan na lang sa kanyang mobile. Kasi nasa video, nasa Zoom na siya kanina nakapasok na siya. So again, we will be discussing itong environmental crime enforcement capacity, at saka yung mga illegal mining, sino nga ba yung na-pinpoint na nila, or pwede bang i-divulge yan, o sino nga ang interagency, mga siguro iba't ibang sangay ng pamahalaan na kanilang collaborate with, dahil hindi po ganito simple ang mag-crackdown at talaga namang ma-pinpoint sino yung mga gumagawa ng ganitong illegal na gawain. So you'll really have to be an organized group. At saka tanungin naman natin, ano bang future direction natin ng environmental law enforcement. Pero again, yung nabanggit po ng yung lingkod, itong bagong kata talaga na kalihim ng Department of Environment, DENR, and Natural Resources na si Ginoong Mitch Cuna ay he rose from the ranks. So umaasa po ang linyong lingkod na siya ay makadeliver in the next 2 years and a half, di po ba? Alam naman natin na pag ikaw ay tinalaga ng appointing authority, syempre, yung ilang panahon na nalalabi at natitira sa kanyang term of office ay hanggang doon lang din ikaw. Kasi yun yung tinatawag na coterminus, di po ba? But hopefully, ito namang uumpisahan ni Ginoong Secretary Mitch Cuna ay ipagpatuloy naman ng mga iiwanan niya dyan. Kasi ang maganda lang kay Secretary Cuna, datihan na siyang doon. He rose from the ranks, so alam niya ang pagpapatupad dahil doon pa lang sa umpisa na level ng opisina nila, kaya niya na yan. Dahil naging pinuno po siya ng EMB. Ano ba yung EMB? Environmental Mining Board ba ang tawag doon? At hindi siya, kumbaga, malilihis, Environmental Management Bureau ang kanyang unang, actually, siya yung pinakamataas na punong ehekutibo ng EMB. Ano po ba yan? It enforces major environmental laws focused on pollution control, or yung mga waste management na ating palagi ang naririnig, and impact assessment. So, meron dyan tinatawag na Clean Air Act, yung Republic Act 8749. Meron din Clean Water Act, yung Republic Act 9275. At yung nabanggit natin, Solid Waste Management Act, yung Republic 9003. Talaga namang mga toxic substances and hazardous waste act. Siya namang Republic Act 6969. At ang the last but not the least, itong Environmental Impact Statement System, presidential decree lang naman po ito ng 1586. So hopefully ay mabalik sa linya, Please keep trying, Ara or siya, Snai, na makontak natin si Roy kasi siya ang may mga hawak na dokumento kung babalita or maibabahagi niya itong kadalasang mga sakop ng DNR, LGUs, PNP, anong koordinasyon meron ba, o paano nila pinapalakas ang kanilang pagtugis. Kailangan na talaga matugis ito At hindi na dapat ito matuloy. Dahil yung aking isa sa mga kaibigan ay nagko-complain na nangangamatay na yung kanilang mga tanim. Hindi lang namatay ang mga tanim, na-ruin yung kanilang businesses. Hindi na rin sila makapagtrabaho at nasira na ang mga hanap buhay nila. So,
what we're saying here is hopefully matigil na yung mga ganitong gawain. Siguro tawagan din natin muna si Secretary Mitch Cuna kung kaya natin makontak, ano? Dahil itong ating naisumbong sa kanyang tanggapan ay ma-action na naman, ano? Sige, antabayanan natin, ano? Si Sir Roy Cabonegro. Yung environmental crime enforcement capacity, ano? Tinatanong natin kasi yung pinakamalaking hamon sa pagpapatupad nitong batas, environmental laws sa ating bansa. Laging sinasabi nila kulang daw ang enforcement capacity o kaya itong mga coordination sa iba't ibang sangay ng ahensya, and then may political pressure pa mula dyan sa lokal na interest. Nabanggit ng ating kawani, hindi ko na siguro papalangalanan, ano? He refuses to be named at sinasabi niya merong political na angle. Alam niyo naman po ang laging nababanggit ng mga kadahilanan kaya hindi matuloy-tuloy ang pag-igting o pagtugis sa mga culprits na tinatawag, pag ang nakaupong liderato, malakas sila. So, politically pressure ang tinatawag nila, no? At hindi sila matugis ng ating mga law enforcers. Parang, untouchable. Ika nga, ano? Kaya lang, alalahanin niyo po, yung mga na biktima nitong illegal mining at quarrying sa mga iba't ibang lugar. Nangamatay ang kanilang negosyo, nangamatay din yung iba nilang kapamilya, kapatid, dahil nga napaka-toxic ng chemical na kanilang nalalanghap sa araw-araw. So, mapapapanagot po yan kung talagang yung liderato ng lokal na pamahalaan ay may ngipin na bakal. At yung mga challenges nga ngayon po yan ang mga haharapin ni kalihim Mitch Cuna. So ito namang pag-collaborate sa iba't ibang sangay ng pamahalaan, sakop ng iba't ibang ahensya, namely PNP. Siyempre sila po yung enforcement body, no? Meron din NBI, gayon din ng lokal na pamahalaan kung saan nandun yung lugar na nagka-quarry, mga LGUs. So, paano natin yan palalakasin yung koordinasyon nyo? Parang ang bagal, nababagalan po tayo, ano? Sa mga statement nila na nakikipag-coordinate sila, lalo na para madaling mahuli o kaya mapanagot sa korte yung mga culprits, mga violators. Napakalaki kasing negosyo po pala talaga ang mining. Kaya hindi yan basta-basta mabitawan, ano po. Kaya lang, ang dami-dami naman pong naaapektuhan at nabibiktima. At nakita na po natin yan, naramdaman na natin po yan dahil nga itong climate change. Hindi po ba? Meron tayong paiba-ibang, magulat ka, malamig na panahon, mamaya mainit na mainit. So, paano mo naman yan, kumbaga sasanggahin? Kahapon mainit ang panahon, tapos biglang lalamig. So, mga pollutants po pala in the air ang cause niyan. Kasi nga, yung air quality natin talaga namang hindi na maganda ang level. So, nakakalungkot dahil sa pagpapaigting ng mga batas, doon tayo laging hindi nakakasunod. Dahil nga, itong ating mga law enforcers, di umano, ay kasama sa pagpupolitika.
So, again, ito namang mga organized environmental crime, sabi ng ating report dito, meron daw indikasyon ba na, may indikasyon ba na ba ang illegal mining o kaya wildlife trafficking at forest destruction? Nako, ngayon ko lang actually nauulinigan muli ito, no? Dati na nating naririnig itong kung merong human trafficking, ito naman wildlife trafficking. Aba, hindi lang nakontento sa human trafficking, ito naman wildlife trafficking at saka forest destruction sa bansa. Napaka malaking organisadong network o sindikato itong mga to. So, just to educate everyone, ang mining po in the Philippines is primarily governed by the Philippine Mining Act of 1995, which establishes state ownership of all minerals and regulates exploration, development, and utilization. Ang key requirement po dyan include, syempre, environmental clearance, ECC. Bago ka pa talaga sagawa ng iyong operations, ay hihingi ka muna ng clearance. ECC kung tawagin, environmental clearance. At syempre kasama na rin dyan ang rehabilitation and community development. So meron din syempre taxes na 5% yan, royalty on gross. So ano naman po ang key components ng Philippine mining law? So itong tinatawag na core legislation, Philippine Mining Act of 1995, and then yung state ownership, lahat ng po ng mineral resources are owned by the state, which manages their exploration, development, and conservation. So, kailangan magsagawa ng mineral agreement muna. Ito po yung exclusive right to extract, reserved for Filipino-owned. Ulitin ko lang po, reserved for Filipino-owned corporation. At least, meron pong sa tinatawag na 60% Filipino equity. Di po ba? Para naman sa mga large-scale projects available to foreign-owned corporation, ayan po ang pinapatupad na hatian, 60-40. So, mandatory po yan before any project commencement. So, bago magsimula ang kahit anong paggawa ng ganyang klaseng negosyo, ayun muna po, meron tayong tinatawag na Financial or Technical Assistance Agreement, itong FTAA. Okay, babalikan po natin ang kabuuan ng ating usapin sa illegal mining and quarrying crackdown after this break. The Philippine Standard Time is 3:45 in the afternoon. Yung last 13 minutes at nandito pa rin po tayo sa ating programang Sulong na Bayan. On a Friday, meron po tayong special na usapin dahil marami na po tayong natatanggap na ulat na itigil na daw po ang illegal mining at quarrying crackdown. So, nasa kabilang linya na ba? Pwede na natin siyang makausap. Ang kanyang linya ay napakagulo. Ganon din ang nangyayari sa iba't ibang digital platform, ano. So, Ara, siguro pwede na siya i-patch, ano, si Sir Roy Cabonegro. Kasi maintindihan natin itong mga koordinasyon. Doon lamang naman po talaga nagkakaroon ng problema eh. Pag hindi maayos ang mga koordinasyon ng bawat ahensya, eh sila walang ma-accomplish. So, ang tinatanong nitong complainant natin, eh paano nga mariresolba ang illegal mining kung yung isang ahensya na kanilang pinagsusumbungan eh hindi naman makagalaw dahil isa lang yun. Unlike itong sindikato, napakalaki po niyan. At hindi yan basta gumagalaw ng walang imprimatur na tinatawag ng iba't ibang ahensya, sangay ng pamahalaan. So yun ang challenge natin kay Secretary Cuna
please, buwagin nyo na po once and for all. Etong sindikatong napakalaki, it's really a menace. Parang drugs din yan eh. Di po ba? At human trafficking. Ito naman, wildlife trafficking. Paano naman mariresolba kung ang na iuulat sa atin ng mga complainants kasali daw di umano ang iba't ibang law enforcement agencies, iba't ibang sangay ng pamahalaan, iba't ibang kawani at opisyal. So siguro ngayong nakaupo na po kayo dyan, Secretary Mitch, siguro pakirevisa. Parang katulad nung nailipat si Kalihim sa DOTC, siya ang ngayon nakalihim na dyan, si Sir Vince Dizon, nagregudon o nangbalasa siya ng mga taong tiwali. So, hindi po maitatanggi na dyan naman sa ahensya ng DENR, di umano, marami ring tiwali. So, mabigyan na ng warning kung sino naman yung mga naandyan ng mga kawani at opisyal na your days are numbered. Nandyan na si Secretary Cuna at wawalisin na kayo. Yun na yung pakiusap natin kay Kalihim Mitch. Walisin nyo po yung mga tiwali dyan at linisin na po, kumbaga. At itira na lang yung mga talagang marunong sa trabaho nila at may puso. Kasi imagine, wala kayong budhi kung itutuloy-tuloy nyo pa rin makipag-connive dyan sa mga illegal miners. Dahil nasisira nyo po ang ating kalikasan. Kawawa po ang mga anak natin. Susunod lahi. Susunod na henerasyon. Wala na sila maaamoy na maayos na hangin. Kasi nga po, nag-thrive na nagkaroon na ng illegal logging, illegal mining, quarrying. So hindi na tayo siguro amoy ng maayos na hangin. Again, hindi po ganito kasimple dahil malaking tao, malaking mga sindikato ang bubawagin ni Secretary Mitch. Pero I'm challenging you, kaya mo yan dahil sa simula naman ay siguro napasama na yan sa mga on watch list nyo, nung ikaw ay nasa EMB pa lang, Environmental Management Bureau, ay doon pa lang spot mo na yung mga yan. At kung sila ay naandyan pa rin, dyan tayo magkaka-problema. Pero sabi sa akin ng aking mga informer dyan, ay may kasabwat di umano sa ahensya, sa inyong departamento. Not just sa EMB, but the entire DENR. So, in the spirit of fairness and objectivity, maaari mo naman po kayong tumawag sa amin dito sa ating himpilan, sa aking programa. Araw-araw po ang ating programa, Sulong ng Bayan, para sumulong ang bayan. Pwede nyo pong sagutin isa-isa itong ating mga nabanggit. Wala naman po tayong pinangalanan because yung source natin, he refuses to be identified. Pero alam na alam niya po ang mga gawain dyan ng iba nating tiwali, di umano, na kawani at opisyal. So siguro kaya nga po tinalaga kayo ng ating Pangulo, confident siya na malilinis nyo, makiklense nyo sino pa nga ba yung ibang gumagawa ng hindi tama. Alam niyo po sa ating spiel dito sa DWIC, naglilingkod ng tama, nagbabalita ng tama. But I can still reveal to you eventually sino-sino po yung mga di umano na naandyan pa. So, nakakapanghinayang lang na kung sila ay nandyan pa at gumagalaw pa, ang ating panalangin, itigil nyo na po yan. Kasi hindi man ngayon, hindi man bukas, hindi man kahapon, siguradong mananagot po kayo. There's
a day of reckoning na tinatawag, yung ating laging sinasabi, you have to be, or you have to account. Alam niyo po yun? You have to account for every single thing that you've done illegally. And sa amin naman sa Hanay ng Broadcast, I have to account for every single thing that I utter. Ano man po yung lumabas sa ating bibig, ay accountability ko yun. So, ingat na ingat po ang inyong lingkod na magbalita ng hindi tama. At kayo naman po na tinamaan, aba, maaring nag-enjoy kayo ngayon, sige-sige lang, but these are all temporary. In a minute, in a wink of an eye, lahat po ng inyong mga ginawang hindi maganda ay mapapanagot. Kung sino man po, yung talagang gumawa niyan. So for today, we just want to be thankful, ano po, dahil nakaraos na naman na isang linggo sa buong linggo na ito ng maayos at tayo ay hindi nakasama sa gyeras dyan sa Middle East. Gusto ko lang pasalamatan na naging guest natin nung isang araw ang Israel Ambassador to the Philippines, no less than Her Excellency Ambassador Dana Kirsch, na kung saan pinramis niya at nangako siya na kung ang labi ng nasawi nating kababayang caregiver, 32 years old, na si Mary Ann, dyan sa Israel, ay iuwi siya mismo ang susundo sa paliparan at siya mismo ang magdadala sa Pangasinan at ihahatid ang labi sa kamag-anakan. At iba pang kaukulang tulong, siya rin ay sasagot ang Israel government or Israel Embassy, sasagot ng lahat ng magiging gastos, burial expenses yan, kung anong paman, sila ay hindi kailangan mag-alala dahil sagot ng Israel Embassy po yan. At hindi lamang yun, parang sinabi rin niya, meron tong insurance dahil sa kanilang batas na tinatawag, considered si Mary Ann na victim of war. So, sa lahat po ng mga victims of war na ngayon ay nangyayari pa rin sa gitna ng putukan dyan sa Israel at Iran, ay makakatanggap po ang ating mga kababayan dyan ng ayuda from the Israel government. Sabi naman po ng ating kaibigan na nakatira dyan sa Dubai, sila naman ay tuloy-tuloy pa rin daw at normal ang kanilang hanap buhay pero work from home at hindi na sila pinapabiyahe sa iba't ibang lugar para hindi sila matamaan kung meron mang missile attack again, ano po. Pero sabi nila ayaw nila umuwi kasi okay naman po daw ang sweldo nila doon. Nakapanayam po natin si Romel Jimenez no isang araw live from Dubai, kasalukuyang maigting ang labanan at saka attack ng mga missiles at bomba. Pero siya mismo sinabi niya mismo na hindi siya nag-aalala sila sa safety. Pero para daw sila ay umuwi pa dito sa atin, ang desisyon nila ay huwag na lang. Kasi nga pagdating dito, mahirap ma-integrate ulit yung reintegration na tinatawag kasi sanay sila na ang sweldo nila ay maayos doon at madaming mga benefits. Pag uwi dito, back to square one, hindi pa nila alam anong klase ang magiging hanap buhay na kanilang uumpisahan. So back to square one. So sabi nila okay pa rin daw at naging normal naman ang iba pang gawain nila except that hindi sila talagang pinalalabas. At ang magandang balita, napakayaman ng UAE, sagot ng UAE ang mga iba pang expenses ng ating mga kababayan doon. Pag sila ay umalis, mag-grocery, ano yung kailangang ayuda sa pagkain, ayan, meron agad na allocation ang UAE, United Arab Emirates, na pinagkakaloob sa lahat sa kanila. So, well taken care of. At handang-handa ang UAE, sabi niya, sa kwento niya, sila ay ready for that crisis, for that eventuality, for that emergency.
So, ang dalangin na lang po natin ay matigil na rin ang putukan once and for all. Magkaroon po ng forgiveness. Parang hindi nila kilala yung salitang iyon. Pero again, yan po yung ating samot dalangin na sila ay magpatawad na at tumigil na sila ng alam niyo po yung kam-kam ka ng kam-kam, hindi ka makontento, yan po ang nagiging problema. So, again, thank you for joining us next week. Abangan niyo po ang iba pa nating mga magiging usapin na talagang makakapagkaloob sa inyo ng panibagong kaalaman. We edify, we build up, we encourage, and po yung nating laging goal. Po. So, thank you sa ating naging kaagapay, Engineer Aldrin, Engineer Kent, Shainay, at si Ara, at ganyan rin po si Jackie, at ang nag-anniversaryo ngayon, si Jordan at si Rhea. Happy anniversary sa inyo, sa inyong empleyo dito sa DWIC. Thank you and God bless everyone. Have a good weekend. Bye. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan!